Hi, hello mga mi. For today's video ay magkwentuhan muna tayo. Panggabi ako ngayon, so habang nagpi-prepare tayo sa pagpasok, magkwentuhan muna tayo. So ano bang ating pagkukwentuhan? Charot. So, pagkwentuhan natin ay paano mag-apply dito sa Japan as caregiver. So, ang unang mong dapat gawin is, ang unang kailangan is, marunong ka ng Japanese language. At least, mayroon kang JLPT N4 or JFT. So, meaning, kung mayroon kang JLPT N4 or JFT, meaning, marunong ka ng basic Japanese language. So, yun yung kailangan mo. Na unang-una mong kailangan. And then, kung marunong ka na ng Japanese language, at least basic, yun nga, kailangan mo ng JLPT, at least N4 or JFT. Pero ngayon, parang by next year yata, hindi na a-accept yung JFT. Parang JLPT na lang, at least N4 yata yung kukunin. According sa mga chismis. But I'm not sure ha. So, iyon, kung may JLPT ka or JFT, at least yung JLPT mo is N4, okay na yon. And then, kailangan mo din ng prometric. Yung prometric po is isa sa mga requirements kung mag-a-apply ka dito sa Japan. Depende po sa iyong category. So, kung ikaw ay caregiver ang apply mo, so, kailangan mo ng prometric ng caregiver. Of course, di ba? Kasi marami pong category yung prometric. Mayroong hotel, mayroong food processing ba yun? Sa pagkain. So, sa pagka-caregiver, so yung caregiver na prometric po ang kukunin mo. Then, kung mayroon ka na nun, pareho, JLPT or JFT, and then prometric, pwede ka nang maghanap ng mga agency na pwede mong applyan. So, yung agency ko po dito is Studio K din. Kung saan yung Studio K na agency ko yung housekeeping ako. Ang alam ko kasi ang Studio K, meron na rin silang caregiver ngayon. Meron na silang SSW1 din na ano. I'm not sure lang po, pero pwede naman kayo mag-walk-in sa kanila. So, ilalagay ko na lang sa comment section yung address nila, pangalan ng agency. And then, once nakahanap, marami naman pong agency, mag-search lang kayo sa site ng POEA, pero hindi na siya POEA ngayon. Ano na ba yun ngayon? Bago na siya eh. Para hindi kayo ma-scam. Marami naman legit na agency po para pag-a-apply ng caregiver sa Japan. And then, kung may mahanap na kayo ng agency, syempre yun, mag-a-apply kayo doon. And then after nun, syempre, kung mayroon silang hawak ng employer, papasok kayo sa magkakaroon ng, syempre mayroon mo ng initial interview. Kung mapasa ka sa initial interview, and then go ka sa final interview. And then, kung makapasa ka na sa initial and final interview, good job. Charot. Kasi, ayun na, mag-aasikaso ka na ng mga documents mo. Sasabihin naman sa'yo ng agency mo kung ay mga kailangan mong documents na ipasa.
kanila para maayos yung mga papers mo papunta dito sa Japan. So, yun lang. Una, marunong ka dapat mag-Japanese, at least basic Japanese. And then, meron kang JFT or JLPT, N4, at least N4. And then, prometric. Yung prometric po ng caregiver is dalawa. Isang English, isang Japanese. So, pag nag-exam ka ng prometric, dalawa yun dapat, English and Japanese. And then, may mga, may mga mapapanood kayo sa YouTube kung ano yung prometric na kailangan mong i-take. Kasi ako nakalimutan ko na. Sorry, malilimutin na tayo. So, babalikan ko. At pag nakita ko, ilalagay ko sa comment section, no? So, yun lang ang mga kailangan mo para makapag-apply ka as caregiver. Ang alam ko sa age limit naman is at least 44, 45, ganan. Kasi ako nag-apply ako ng caregiver is 43 na ako. 42? 42. Nalimutan ng edad eh. 42. So, ang alam kong age limit nila is 44 to 45. Pero, swerte na kayo kung may makakita kayong agency at least 46, 47, ganan. May mga tumatanggap pa rin naman caregiver. Lalo na kung magaling kayo sa Nihongo. And then, kung may experience na kayo as caregiver dito sa Japan. Pero, yung dito sa in-applyan ko naman, di naman sila naghanap ng experience ko at sa pagka-caregiver. So, yun lang muna for today's video, guys. Thank you for watching. Bye! See you on my next video. Follow for more.